although ayaw ko naman pakunahan ng mga senador, no? Oo. Ako lang ang tatanungin at bilang bumoto na may probable cause dun sa Hmm. impeachment case against the Vice President, I'm very confident there is a case and there is a basis for conviction. May ginagawa na rin po bang aksyon regarding fake news po? Meron kayong mga proposals on responsible use of social media. In fact, kami sa Hmm. sa sa party list po namin sa Tingo, meron kami. Yung petition sa korte na void ab initio. So, Ako kasi kung isipin mo, no, mas makakabuti kasi sa bansa na hayaan na lang nating magtuloy-tuloy ang impeachment proceeding. Magandang araw po mga kababayan at heto naman po tayo ngayon no. Panibagong araw, panibagong podcast na po no. So pang-anim na po namin na episodes to. So kasama ko pa rin si Kume po ang ating balita't kalaman. yun. Hello. Meron tayong guest ngayon, bigatin at kababayan mo. Kababayan mo. Sa Visayas. Oo, ayan. So, simulan na po natin. No? Ito po ang Justice Committee member po at isa rin pong chairperson ng Committee on Higher and Technical Education. Yan po si Congressman Azud Asire. Mga kababayan. Kumusta Kong? Kumusta? Magandang hapon, magandang araw. Thank you for having me in your podcast. Welcome po Kong. Kamusta kayo, Kong? Well, so far okay naman. Syempre medyo ngayon nakakahinga na tayo kasi natapos na namin sa House yung impeachment process doon. Nasa Senado na. Medyo nakaka-focus na ulit. Balik tayo doon sa mga priority legislation natin. Pero tuloy-tuloy pa rin naman yung pagbabantay natin sa anong mangyayari sa impeachment. Tuloy-tuloy pa rin yung kikipag-engage natin sa ating mga partners, sa ating mga, lalo-lalo na ako nasa education sector, sa mga eskwelahan at kabataan, kung ano talaga yung, kumbaga, yung nitty-gritty, yung proseso ng impeachment na nangyayari ngayon sa Senado. Yeah, buti napupukusan na agad ni Kong yun, no? Yes. Kong, kasi Speaking meron, of impeachment. yan, di pa kami nakaka-move on dyan eh. Pero meron pong, di ba, nag-convene na po itong Senado sa impeachment court. Di ba nag-convene na po sila. Sa tingin niyo po ba ito ay resulta ng pressure mula sa taong bayan? Kasi dati po parang hinaharang nila yan eh. Kung ako ang tatanungin nyo, no, I would like to put it this way. Hinayaan at nagkaroon ng pagkakataon na magtuloy-tuloy ang proseso. Diba? To be fair to our senators, ayaw kong isipin na na-pressure sila. Siguro nakapagtanto nila na mas ikakabuti ng bansa natin sa kalagayan natin na sundin ang proseso. Yes. And that is everything that we've been asking for. Kasi nung proseso sa House, hindi pa naman yung paglilitis eh. We were just trying to establish probable cause. Dapat ba nating litisin sa isang impeachment trial ang ating pangalawang Pangulo? Mabuti at natutuwa po kami na sa parehong paraan na ginampanan ng House ang aming tungkulin na mag-establish ng probable cause, siguro napag-isip-isip din ng ating mga kaibigan sa Senado na kailangan din nila gawin yung tungkulin nila na dinggin yung kaso laban sa pangalawang Pangulo. Siguro what made the difference is this time, the people are watching. Talaga. I don't think that the awareness na nandyan yung tao, nanonood at nakikinig, para sa akin, it shouldn't come out as pressure eh. Because ultimately, sa taong bayan naman kami dapat may accountability eh. Yes. Di ba? Yes po. Sila naman ang naglagay sa amin. At sila naman ang may karapatang magbantay at magmatyag kung ginagawa ba namin ang trabaho namin. Yun. Constitutional duty. Oo. Kasi nga, 'di ba, kung papansin po natin last year, 'di ba? Last year kung dribble yan, hindi agad ano, binalik pa muna yan sa House eh. Tapos yun nga, yung petition sa korte na void ab initio. So Ako kasi, kung isipin mo, no, mas makakabuti kasi sa bansa na hayaan na lang nating magtuloy-tuloy ang impeachment proceeding. Wherever we stand in the political debate, whether tayo kakampi ng pangalawang Pangulo o tayo nandun yung mga nag-aakusa sa kanya, hindi kasi matatapos to eh. Hanggat hindi natin nahayaan na magpatuloy ang proseso,
mapakita yung ebidensya, marinig ng tao, makita ng tao, at magdesisyon ang ating mga senador ayon sa ebidensya Yun. na ipapakita. Tama. Yes, tapos siyempre nakita natin grabe, parang busisi talaga yung Committee on Justice diyan sa Kongreso kung. Tapos nakita rin po namin na grabe yung boto. So kung meron tayong 11 members po no ng prosecution team. So mukhang bigatin to kung. Kayo po bilang nakasama po ninyo sila. So ano po yung masasabi nyo at confident din po ba kayo na magiting to ang ating mga prosecution team po? Well, ako honestly, I can confidently say that these lawyers who are going to serve as public prosecutors, itong mga kasama namin sa Kongreso, are among the best minds Yun. in the House. Not only that they have the legal acumen para gampanan ang role bilang public prosecutors, bihasa din sila sa kaso eh. Oo. Marami sa kanila kasama sa naging dapat sanay prosecutor nung impeachment last year. So they're more than prepared to do that. Meron din sa iba kasama bilang complainant at malamang mas nakakasigurado ako na binasa din nila at tignan din nila yung ebidensya bago sila nag-file ng complaint. Yung iba naman, may mga mahabang experience in terms of litigation, legal research. So kumbaga, as a team, magaling na nga sila individually, as a team, kampante ako they'll be able to prove their case in the Senate. Tsaka hinati-hati sila kung di ba po? Kung anong Yes. article sila. So mas focus talaga sila. Correct. Kasi kailangan din naman mayroon nakatutok. Pero ang alam ko, kahit pa hindi sila hinati-hati, Opo. kasi sa Justice Committee magkakasama naman kami, no? Kita talaga natin na itong mga, lalong-lalo na yung mga naging prosecutor, ito yung iilan sa mga pinaka-aktibo magtanong, magsuri, mag-examine ng mga witnesses ng ebidensya ng clarificatory hearing sa Justice Committee. So, kumbaga, handa sila para sa role na gagampanan nila sa impeachment trial. Yun. Parang yung sa Good Governance Committee last year po, 'di ba si Congressman Joel Chua, 'di ba? Si Kong Joel Chua, dati siya yung chairman ng Good Government and Public Accountability. Kumbaga yung blue ribbon namin sa House. Tapos nandyan din si Congressman Bel Zamora na dati din kasama ng prosecutors nung dapat sana impeachment last year. Kasama si Kong Keith Flores. Of course, kilala naman natin si Congresswoman Leila de Lima. Si Congressman Shel Jokno has been a public interest lawyer at alam naman natin yung their reputation precedes them, no? Tapos, maliban lang dun sa public prosecutors, meron din tayong mga private Pa, no? na tumutulong behind the scenes, research, paghahanda ng mga witnesses na sila din ay, kumbaga, they help put things in order for the public prosecutor. Sila Attorney Kapunan nga daw po yata, no? Kasama po ba siya? Yes, na she's part of, pero hindi lang ho si Attorney Kapunan. Medyo marami-rami yan na volunteer lawyers. Volunteer. Talagang naniniwala sa kausa na meron tayo. Yun. Kasi kung iisipin po natin, ang tagal na neto. So, talagang parang ready na siguro sila, no? Napaghandaan na nila na darating ang araw na to na eto na, magpe-presenta na sila at papatunayan nila itong mga kung ano man yung nakita po nila. Mapunta po tayo nung Sunday. Nakita ko po kayo kung sa misa dito sa EDSA, no? Kasama niyo po yung ilan sa mga members ng prosecution team. Tapos meron po doon mga religious group, no? Specifically yung CBCP, yung mga bishops, di ba po? Sa tingin niyo po ba itong mga religious group na to, itong mga nananawagan din na magkaroon ng isang patas na trial, dapat po bang pakinggan ito ng mga senator judges? Malaking bagay. Una, they have nothing to gain from the politics. Yes. Kaya pwedeng Tama. kami, kung politiko, pwedeng sabihin may kinakampihan kami o may certain tendency kami to be biased. In a way, no? We can't avoid that. Yes. Pero ito talagang mga taong simbahan, nasa tama lang talaga sila eh. Kung ano ang nararapat, anong tama,
at hindi naman sila tumatakbo sa posisyon, hindi naman sila kandidato sa eleksyon. So, definitely they have nothing to gain from it politically. And ako, matagal ko nang katrabaho ang mga taong simbahan. Nakita ko naman na iyan ay nanggagaling lamang sa pagmamalasakit sa bayan. Ayun. Kung yun rin lang naman, siguro sana na may pakinggan ng ating mga kasamaan sa Senado, di ba? At least there is an objective Ganda. perspective, di ba? Yung moral guidance, malaking bagay din yun. Kasi ako, maiintindihan ko naman din kung meron tayong mga senador na sabihin na lang natin torn between two lovers. Diba? May gusto nila manindigan pero nagbabalanse din sila sa politika nila. Siguro itong mga taong simbahan ang makakapagbigay linaw, ang magbibigay lakas, ang siguro magbibigay ng assurance sa kanila na gawin nila ang tama sa huli. Yun, ang ganda ng paliwanag ni Kong. Yes. At least 'di ba may tumatayo talaga sa Catholic Church specifically. Kasi nakikita natin yung mga anti din na mga rally, 'di ba, na mga religious group. So good thing na may talaga Kong na Katoliko na sumusuporta talaga sa ganitong bagay. Well, I don't wanna put the church's participation from a political perspective. Out of respect for the church, hindi rin naman nila sinabi na ayaw nila sa isang tao o anong particular, no? Or parang yung usual natin na may kakampi politically o hindi. I think ang maganda sa mensahe ng simbahan is pinapaalala tayo kung ano yung tama. Kasi minsan, alam mo naman, sabi nga nung linya sa pelikula, sa kagustuhan natin maging magaling, nakakalimutan natin maging mabuti. Diba? So, yung kabutihan ba? Yung Galing. katarungan, yung pagsasabi ng katotohanan, yung galang sa kalayaan ng mga tao, kalagahan ng buhay. These are perennial values that define us as a people. And sometimes the tendency in politics is to actually forget all of this, di ba? And when things become too pro or against, di ba? Minsan, ngayon, sa pula, sa puti, kung ano nung kulay, yun na talaga, di ba? Opo. Yan ang para sa akin, what I welcome in the church's position. Diba? Tayo din in the end ang magdidesisyon. Tayo din ang in the end ang magsasabi kung ano ang nararapat sa bayan. Pinapaalala ng simbahan lamang kung ano yung mas makakaganda, makakabuti sa bansa. Yun. Yun yung siguro ang nakikita din natin kaibahan, di ba? Yes. Na hindi sila magdidikta. Sasabi sila, Maganda. kung baka tamaan na lang ang tamaan, pero itong paninindigan natin. So in terms of personalities, the choice would all depend on the people, di ba? They'll depend on the senators, for example. But the church, I think, will always stand by the principles na it was always held from the beginning. Tama. Yun. Minsan kasi may mga nadi-disregard ng mga values dahil lang sa panatiko sa ganito. Hindi na, dapat mategi yan kasi ganito. Addictus yan. Okay, paano yung ganun eh? Tapos, anyway, pero hindi pa rin ako makamove on sa overwhelming na vote sa Ay, Congress. 250 257 kung I have to be honest with you. When we started this process, ito ngayon, we weren't really confident about the numbers. Siyempre kasi una, 1/3 ng Kongreso hindi naman kasama nung nangyari last year. Yes. Kasi this is a different Congress from what we had in the 19th 19 Congress. Congress, yes. Siyempre, alam naman natin yung political climate na meron tayo. At hindi rin naman natin maiiwasan na may mga pananakot, mga there were threats, di ba, na hindi namin kayo tatanggapin sa partido namin, pagboto para namang may lilipat diretso sa kanila. Hindi ko Pero walang nakapala yung member nila sa Congress. Mapanabe. That's the climate we were in. Ako, naiintindihan ko the struggle ng ating mga congressmen na talagang paano kaya natin ipapaintindi. Kaya kahit ako personally, I was surprised by the turnout. And I could attribute that to especially the second clarificatory hearings nung AMLAC.
yung sa SALN, Oo. kita talaga natin yung numero. At alam mo naman, ang numero hindi naman yan nagsisinungaling, Yes. 'di ba? So nakita ng tao yung ebidensya. Kumbaga, katotohanan din ang nagbigay linaw sa lahat. Yun. And I think, and I can confidently say that many of those members who eventually decided to vote did so on the basis of evidence. Evidence. Tama naman po kasi 'di ba itong salin na 'to nung binanggit ni Kong, may 2 chief justices ang natanggal na dahil lang po diyan sa salin na 'yan, 'di ba? So, what makes Sara Duterte so special para hindi man lang mag-explain tapos makalusot pa siya diyan, 'di ba? Kung iisipin po natin. Other than that, kasi alam mo naman kaming nasa paglilingkod bayan, hindi naman kailangan sofistikado lahat eh. There are basic things that underline the most basic of our commitments to the people. Isang papel lang ang salin, yes. Pero kumbaga, andyan nakataya ang tiwala ng buong bayan sa'yo. Oo. Tama. Diba? Eh kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa mga basic na bagay, sa mga simpleng bagay, ano ka namin pagkakatiwalaan sa pagiging pinakamataas na lingkod bayan ng bansa, di ba? Oo. Yes, Kong. So I think that it should be taken from that perspective. Mm. If we cannot trust a public official to be truthful in their salin, how can they be truthful in other matters of governance? Yes. Yun. How can they be made accountable in other aspects of governance? Simpleng Yes. dokumento lang 'yan, 'di ba? Pero kung matanong namin, Kong, ba't ka po nag-yes po pala? Well, una, nag-yes kasi ako nung yung 19th Congress. Diba? I supported the impeachment. I believe the questions were not answered. Yun. I believe the people deserve an answer. I believe Grabe. there was probable cause that the Mm-mm. trial should be pursued. And nothing has changed in terms of the circumstances from the 19th Congress to the 20th Congress. Pero may aminin ako sa inyo. Hindi rin naging madali sa akin to decide in the 19th Congress. Because I campaigned for Sara Duterte for Vice President. At alam mo naman, pinakamahirap na bagay is to stand against people that you've stood with before. Tama. Pero in the end kasi, I made no oath naman to my friends eh. Oo. As a public official, I made an oath Sa to tab. uphold the Constitution of the country and to do my job. And at whatever personal cost it requires. I think voting for the impeachment is what my job requires me to do. Yun. Kung ito po nakita niyo yung mga ebidensya nilatag po ng Justice Committee. Pero sa tingin niyo po ba, medyo kumbaga confident po ba kayo na makukonvict itong si Sara Duterte? If mabigyan lang ng pagkakataon ng mga prosecutors na maglahad ng ebidensya at mapakita. Although ayoko naman pakunahan ng mga senador, no? Oo. Ako lang ang tatanungin at bilang bumoto na may probable cause dun sa impeachment case against the Vice President, I'm very confident there is a case and there is a basis for conviction. Yun. Ikaw, ano ka ba? Confident ka rin ba na makukonvict? Hell, hayaan na natin sila magtrabaho. At syempre, parang rinig ko, baka magre-resign daw muna. Mukhang hindi atin eh. Yung Oo. mga sabi-sabi, mukhang hindi atin kasi Magre-resign daw muna. napakaraming tanong na simpleng tanong ang tingin ko magkukumahog yung depensa, no, para sagutin, no, mga simpleng tanong like for example yung binanggit niyo po yung salin, parang ang hirap ipaliwanag yung mga bakit merong bakante yung cash on hand saka cash in bank tapos may mga withdrawals during those time, no. Ang kapila ko lang sana sa Senado no, na hindi tayo ma-caught up sa technicalidad. We don't get caught up in the technicality. Hindi tayo hindi hayaang bumagal yung proseso dahil sa technicalidad. Alam mo minsan pag ganito mga situations, lalo na kung medyo malakas ang ebidensya ng prosecution, Oo. ang isa sa nagiging tendency ng defense is Puro to challenge the technicalities. technicality.
I hope that the Senate will see, no, what is best for the country is for the trial to proceed. And there are only two decisions that can be made. Oo. It's to acquit or convict. Mm. Yan lang po ang nasa konstitusyon. Wala akong sinabing dismiss. Yes. Wala akong sinabing remand. Wala po yan sa konstitusyon. Ang klaro po nasa konstitusyon, either you convict or you acquit. Yes. Yun. Ito punta na tayo dun sa Senado. Kasi sa Senado po kung meron pong, mga pangyayari 'di ba, ito po inamin na mismo ni Bato de la Rosa na ang nag-facilitate pala ng pagpunta niya dito sa Senado, si Alan Cayetano para nga makakuha ng boto tapos maging ano pa 'no, maging Senate President eventually. Sa tingin niyo ba kung, ano po 'to, ginawa 'to para maharang itong, impeachment trial or para makontrol nila itong impeachment, court 'no, 'pag nag-preside ang, isang kaalyado ni Sara Duterte? Well, I don't wanna go to the details kasi Mm. there's an ongoing investigation on Mm. that Mm. with that incident, no? Pero ako, I would like to be honest and candid enough to say na imposibleng walang kinalaman. Ang timing, bakit kailangan yung araw na yon? Pwede namang yung linggong nakaraan or yung nakaraan, ilang buwan na bang wala si Senator Bato? Siguro the timing itself, and as a question na palagi kong tinatanong pag may mga ganyang insidente, who stands to benefit from it? Yes. Siguro naman doesn't take someone too technical to know sino ang magbibinipisyo sa change of leadership, for example, o di kaya sa changes sa mga players sa impeachment process, no? So, be it as it may, mahirap naman at this point to make assumptions, no? Pero sana lang in the end, ako kasi I feel for the Senate kasi miyembro ako ng House. Sa amin sa House, pwede kaming mag-disagree, pwede kaming magkaiba-iba ng opinion, pwede kaming magkadebate, but in the end, not at the expense of the institution. Yes. Kaya kung pansin nyo, minsan may mga issues kami na baka pwedeng ayusin natin na tayo na hindi nakakaladkad ang institusyon. Oo. And I think as a legislator, as a member of Congress, doon ako pinaka-apektado na parang Kita ng taong bayan. kita ng taong bayan, ang isa sa pinakamataas na bulwagan Oo. ng kapangyarihan sa bansa, parang nabastos. Yes. Nakakahiya. Para sa ating demokrasya, para sa ating kasaysayan, I don't think there is any reason, I don't think there's any reason good enough to justify it. Talagang nakaladkad yung yung Senado dun no? Parang gumuho yung reputasyon nila Tsaka sa social media, grabe yung comment. Mag-resign na siya kasi hindi minute yung upuan niya sa Senate President. Ganun na nangyari sa Senado. Pero anyway, Kong, so sabi po ni Congressman Lawrence Defensor po, sa tingin niyo po ang magiging pinakamalaking obstacle nito sa impeachment trial ay yung pagpapalaganap ng fake news po. So sang-ayon po ba kayo doon sa I think hindi lang sa impeachment trial. Ah, I think the whole political discourse that we find ourselves in has been adversely affected by fake news. Alam mo kung minsan, sa totoo lang, pag may nakikita ko nyo sa Facebook or sa Twitter or kung saan man, ayun, parang 2 beses na buo na siya chinecheck sino ang nag-post. Kaya nga no? Diba? Pero ako na yun. Oo. Ano kung yung hindi alam paano mag-fact check? No? Oo. At iilan sa mga kababayan natin ang hindi lang nalilito, ang talagang objectively nililito Oo. sa mga isyong political na meron tayo ngayon. Kaya napapasalamat nyo that we're given all this opportunity now to explain, clarify, ano ang tama, anong dapat asahan sa impeachment. Kasi in the end, no, what we understand this process to be will determine its success. Tayo rin na taong bayan ang makakapagsabi kung matutuwa tayo o makukontento tayo o tatanggapin natin ang desisyon ng Senado como isang impeachment court. Pero pag hinayaan natin na yung fake news, yung paninira, ang mag-dominate ng diskurso, pag-aaway-away lang tayo hanggang sa dulo. Yes po. 'Di ba? So sana, no,
And honestly, I feel disturbed. Ilang weeks ago, I made a privileged speech sa Kongreso. Ang tanong ko doon, can we disagree better? Pwede ba pwede naman pwedeng hindi Oo. okay. Disagreements are part of democracy. Yes. Hindi naman pwedeng nagkakasang-ayon tayo all the time. Yes. Pero pwede bang hindi tayo nag-insultuhan? Pwede bang hindi tayo nagdududahan na masasama tayong tao at matanggap natin na magkakaiba lang talagang pananaw natin sa mga bagay-bagay? I think sana yung taong bayan makita yung lalim na problema, ang lalim ng problema ng fake news Yes. from that perspective. Kasi in the end, sino na naman ang yumaman, di ba? Kasi alam naman natin may algorithm, may monetization, and it disturbs me that some people will go that far to earn from hatred. Yes. Yes. So, may ginagawa na rin po ba akong about sa sa batas po sa Kongreso? May ginagawa na rin po bang action regarding fake news po? Meron kayong mga proposals on responsible use of social media. In fact, kami sa party list po namin sa Tingog, meron kaming final na bill, yung Digital Responsibility and Online Safety Bill, kung saan we make sure that we keep internet as a safe space for our users. In fact, ang sinasabi natin at magiging siguro isa sa kaibahan ng pinupost naming batas is hindi lang dapat ang users, hindi lang dapat ang mga content creators. Ang platforms mismo dapat kasama ng responsibility. Tama. Yes. Kasi hindi Sila sila nakaunin. Yes. diba? How can we allow a system wherein people actually make profit out of hatred, all out of lies, Yes. out of negativity, diba? I don't think we would allow that public discourse is distorted simply on the basis of profit. Yes. Parang yung ginawa sa So we want to also look from that perspective. parang yung mga fake news kay President, no? Yung may sakit, di ba? Nagkakitaan lang nila. Maghanap talaga. Pero nakita po natin, ito naman po, yung social media. Minsan, makikita mo rin dyan yung husga ng taong bayan eh. Kunwari, yung iyak ni Senator, with all due respect, no? Ni Senator Pia Cayetano, dun sa mga mainstream media, medyo mas marami yung laughing reacts eh. Ito po, Ayun. hindi sang-ayon. Ito po ngayon, kung sa tingin niyo po ba, itong mga kaganapan, mga putukan dyan sa Senado, para po sa inyo ito ba ay mukhang stage daw kasi sabi ng mga tao, anong mga netizens eh, mukhang stage, mukhang gawa-gawa lang para po ma-divert, mata kasi bato. Yeah. Well, ako to be honest, I don't want to comment dahil nga may ongoing investigation. But I tell you, the people can see. Yes. The people can understand. Kung merong ilang tao at maraming tao na isasabi na posibleng ganun, ako naniniwala ako na posible may rason bakit. Yes. So siguro in the course of the investigation, in the course of all these discussions, mas mabuti siguro suriin lahat ng anggulo ng ano talagang nangyari sa Senado. At tulad niya ng sinabi ko kanina, hindi lang naman ito ang individual na reputasyon ng mga senador ang nakasalalay dito, yung integridad din ng ating demokrasya, ang kabuuan ng ating governance sa bansa. Sipin mo, sa Senado pwedeng magkagulo ng ganun. Grabe. Paano pa kaya sa barangay, di ba? Yes. Paano pa kaya sa mga bayan, di ba? Galing. Kung hindi natin kayang Senado. pangalagaan ng Senado, ang tawag nila ang mas mataas na kapulungan. Yes. Paano pa kaya sa pang-araw-araw natin na buhay? Siguro natin mga tanong na dapat hindi iniiwasan. At kung napapansin niya ng taong bayan, naniniwala ko dun sila nang gagaling. Oo. Siguro ang investigasyon kailangan tignan din yung mga aspetong ganyan. Trending no? Yung paggulong ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Hindi lang sa Pilipinas eh. Sa internationally talaga, sa mga international media outlet talaga, kitang-kita. Actually, nanliliit ako habang pinapanood natin. Sa laki kong to, nanliliit ako. Yan. Only in the Philippines. Yes, sabi nila.
Eto na nga po, meron na pong pag-deny ng TRO ni Bato de la Rosa. Yung petition niya ng TRO para dito sa ICC warrant of arrest. Tapos kanina yata nagsabi na yung Aaresto yan. aarestuhin na. Ano po ang masasabi niya dito kung? I think kami mga lingkod bayan, kami mga nasa politika, lalo na yung mga halal na opisyal, no? Di pwedeng hindi kami yung unang sumusunod sa batas. Tama. A good leader is only starts from being a good follower, di ba? Yes. Kahit ano pang sabihin mo, kahit ano. At nakita naman natin sa mga nakaraang pagkakataon, parang tayong kilalang mga senador, napahan ng kaso, Oo. malugod na sumunod, Sumuko, no? sumuko, submitted themselves to the process. Kahit itong usapin ng flood control, maraming mga kongresista na identify pero they submitted themselves to the process. What makes Bato different? Bakit exempted siya? Diba? ICC, takot talaga eh. 'Di ba? Tama naman si Kong Jude na 'di ba imbis na kaysa ikalad ka rin mo yung institusyon na kinabibilangin mo, 'di ba? Sumuko ka na lang, 'di ba? Yun po yung pinaka Pero good thing din sa dating Pangulo, no? Para hindi na magkagulo ang Pilipinas noon. Parang sumuko na rin siya. Pero ito ngayon, ayaw sumuko talaga. Kaya nagkagulo-gulo na. Ayaw sumuko, no? Hindi Kaya nga eh. Tapos dito sa House of Representative, yung sinabi nga ni Kong na may mga nag-giveaway talaga sa investigasyon, di ba? Yan. Pero kung marami po sa kakaalam natin na mga senador ngayon ay kaalyado ng Vice President. So, ano kaya to kung yung maging desisyon nila? Ako ay, judge. to be honest, I don't wanna, at this point, no, I don't wanna take it against them, yung loyalties nila. Kasi, alam mo naman tayo mga Pilipino, may mga pinagsamahan, may mga pinagdaanan ng sabay-sabay, magkakaibigan, magkakakilala, hindi yung maalis. Pero sana maalala lang natin na may mga loyalties that are way higher than what we have. That's the loyalty to the Constitution, loyalty to the country. Pwede siguro ngayon naiisip pa nila yung relasyon nila sa pangalawang Pangulo. Pero sana yung proseso magsilbing pagkakataon para linawin nila saan dapat ang mas mabigat nilang katapatan. Sa kaibigan ba? Sa kaalyado ba? Oo. O sa taong bayan? Yun. I think that is also part of the reason why we have to go through this process, the impeachment trial. Because it will help our senators clarify also their loyalties. And ito din yung challenge namin sa taong bayan na habang tinitignan natin, habang ginagawa ng mga senador ang pagdinig, panoorin, magbantay po tayo, magpatyag tayo. Kasi in the end, tayo naman ang magiging judge ng lahat ng elected officials. Yes. Kung ang ginawa o desisyon nila, ang paghatol nila ay sang-ayon sa nakakabuti sa bansa Na yun. or sang-ayon sa ebidensya. Tama. No, kasi kung hindi sila magiging patas diyan yung mga decision nila, pwedeng mag-reflect yung sa election sa susunod sa mga panahon po, di ba? Boto sa kanila. Oo, may mga ganun eh. Minsan kasi kami mga politiko, naisip namin na maloloko namin ang taong bayan, di ba? Yes. Pero hindi eh. Nakikinig, nanonood, nag-iisip ang mga kapwa natin Pilipino. Merong inanaran natin. Alam mo, kahit kaya nga minsan nahahan na lang yung comment eh. Kasi wala na rin silang masabi iba. Di ba pansin mo, kaka na lang kasi kung meron ka, kilala mo naman, di ba? If may paninindigan ka talaga at may ebidensya, may solido kang argumento, ang sipag mo kayang kumoment. Yes. Pero kung wala ka lang masabi, hahan na lang. Meron pa mga pagbabantay yari ka sa 2028. Yan, mga ganun eh. Yung mga ganun sa amin kung ang sagot ka naman doon, bakit? Tumitegi ba yung kandidato mo? Dapat lalong hindi yan iboto, di ba? Kaya ganun po yung mga sagot namin doon. Pero kung makikita nyo na rin naman ang survey, no? Makikita nyo na yung survey. 80% ng mga Pilipino interesado at gustong magtuloy-tuloy ang impeachment proceeding. Yes. May mga na-survey din po kami talagang sabihin na natin DDS,
gusto rin talaga nila na humarap si Sara. Sa mga tao naman na naniniwala sa pangalawang Pangulo, ito na yung pagkakataon nila Yes. na maitama, di ba? Oo. Na ma-defend nila, hindi yung sa social media sila, sa Senado natin pagharapin ng mga bagay-bagay. Tama. Tignan nilang ebidensya, questionin nilang ebidensya. Defend nila kanilang sarili. Yan ang tamang forum. Diba? At alam natin na hindi lang yung 24 senators yung nanonood dyan. Hindi lang 24 senators ang hahatol dyan. Buong bayan ang hahatol dyan. Yun. Grabe yan. Makikita talaga kung sino talaga ang may mali or pinapatupad talaga yung batas or hindi. Nakikita talaga ng taong bayan. Lalo na ngayon kasi kumakalat na sa social media, kung may mga information man na galing sa Senado, malalaman ka agad. Kagaya ng pag-iyak, yung sabi mo. Yung pag-iyak, no? Yun, dahil pala hindi kinamusta eh. Kaya ngayon kinumusta namin kayo nung una pa lang. Papayaga, no? Pero ngayon dahil sa Tingog Party List kayo, so ano ngayon mga programa nyo? Tuloy-tuloy pa rin pa po yung... Yes, Kasi actually, all over the Philippines po eh. meron tayong pa rin mga tanggapan. You have Tingog Centers all over the country. Ito mga nakaraang buwan pa lang, inikot natin sila. Kinumusta ulit. Tuloy-tuloy pa rin ang mga serbisyo natin. Alam mo kaming mga congressman, alam naman namin na hindi namin trabaho itong mga social services. Hindi naman yan ang trabaho naman namin gumawa ng batas. Yes. Pero paano namin mapapaintindi sa mga kababayan namin ang kahalagahan ng mga batas na pinapasa namin kung sa mga pangangailangan nila, hindi namin sila na ilalapit sa tamang ahensya ng gobyerno. For example, kami sa Tingog, marami kaming mga batas na inakda tungkol sa pagsugpo sa cancer. Pero ang galing-galing namin sa legislative record on cancer advocacy, biglang may lalapit, nagpapa-chemotherapy. Pwede ba ang sagot ko, sabihin ko lang na pag napasa ang batas ko, gagaling ang cancer mo. Di ba hindi? So, ang gagawin ko, may gobyerno, may programa ang DOH, for example, na pwede nating ilapit doon sa Yun. may problema, may programa ang DSWD na explain natin, ma'am, ito po yung requirements, lumapit po kayo doon. Hindi ho nanggagaling sa amin yon. At malamang sa hindi na, wala namang naniniwala na nanggaling sa bulsa ko yung tinutulong namin. Pero tungkulin ko namin bilang mga kinatawan na maging tulay. Yun. Hindi lang sa pagpanday ng batas, kundi maging tulay sa paglalapit ng serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Yun. Yun. Pero mas malaking challenge sa inyo kasi all over the Philippines kayo eh. Isa kayong party list eh. Unlike sa Yung iba, distrito lang, no? So yung tagas, ano nyo in the last 6 years na nandyan yung Tingog, siguro na-identify na rin namin kung saan yung mga lugar na medyo umugat na rin tayo. Kung saan talaga tayo may mga constituents talaga. At dun talaga tayo nakababad. Although, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, hindi naman tayo pumipili kung sino lumapit. Ginagawa naman natin ng paraan na matulungan. Then again, hindi nanggagaling sa amin yung tulong. Kami lang ho ay nagiging tulay. Kasi, in the first place, kung nagbabudget hearing, kung nagkakaroon ng mga pagdinig sa Kongreso, kami din naman ang brini-brief. Pupunta ang DOH, for example. Ito yung programa namin. Kung anong nalalaman namin programa at pwedeng makatulong sa kababayan at constituent namin, yun din yung nilalapit namin sa kanila. Nice. Very. Kaya mapansin mo, di ba? Ang taas talaga ng boto ng Tingog Party. 3 seats eh. Oo, diba? 3 seats. Random ng taong bayan. Mula Davao del Sur hanggang Ilocos Di ba? Norte, meron tayo mga tanggapan ng Tingog Party List. Yun. Dito sa ano? Sa Maring Caloocan po ba? meron tayo sa Caloocan, yan, sa Quezon City, sa Marikina, sa Makati, sa Dami. O, di ba? sa Taguig, sa Las Piñas, sa Parañaque, sa Muntinlupa, Palabon at sa Valenzuela. Yun. Pati sa Manila, meron tayo. Grabe.
Kaya hindi mo talaga mapipigilan kung boboto talaga sa tingog. Oo. Nakakaya naman kasi sa taong bayan eh. Nga kampanya ka, wala kang gagawin. Pero isa rin pong patunay ang Tingog Party List na yan. Kasi may mga banta-banta dati na hindi kayo maboboto, 'di ba? Tanggalin na yung party list na yan. Tapos magulat tayo eleksyon, 'di ba? Sila ng Akbayan Party List, pareho sila 3 seat. Eh yan yung mga kinakampanya ng mga I'll ibang politiko. I share with you something. Yes. In the last election, we got 18,000 votes in Davao City. Wow. Tingog Davao Party is- List. Wow. And we were number 1 party list in the entire Davao region. Oh. Wow. Oh, 'di ba? Diba? Kumbaga, working hard pays off. Working hard pays off. Pero that is only one aspect of how we look at things. In the end, mas mahalaga yung tiwala na ibinigay sa amin. Kaya alam mo, minsan sa ingay ng politika, ayaw namin madala ng ingay. Talagang dapat nakafocus tayo sa anong dapat gawin. Yes. Etong paninimigan namin sa impeachment. Yes, napupuna kami, kinukutya kami, binabash kami. Pero kung sa puso't isipan namin ito ang tama, Oo. patuloy kaming titindig. Yun. Very good. Ay, Kaya ganun palang ano nila, no? Kaya ganun kataas din yung tiwala sa kanilang taong bayan na 3 seats ang binigay sa Tingog Party Ang List. alam ko kasi sa tingog, Mm. hindi sila pwedeng walang ginagawa araw-araw. Ayaw nila, ayaw nila. Pumunta ako ng Tacloban eh. Ayun, nakita mo. Yung pasok mo doon, mag-i-inquire ka na doon kung anong mga services na gusto mo. Ah, Oo, talaga. diba? Nilalapit yung serbisyo sa tao. Ayun. So, okay na tayo. Ano? Okay na. Okay na. Thank you very much, Congressman. Maraming natutunan po. Maraming salamat. Thank you. At sa susunod na paalam. Okay. Sa susunod po namin na podcast mga kababayan, so abangan po natin yan next Thursday po. Thank you so much and God bless po sa lahat. Let's go.